Ginawa ng gobyerno sa 106 years old, viral. Labis na ikinadismaya ng marami ang nangyari sa 106 years old na ito. Isa daw itong patunay na ang bansa ay punong-puno ng korupsyon. Kung matatandaan, katakot-takot nga ang nangyaring korupsyon sa ghost flood control projects. At iba pang proyekto sa gobyerno kung saan bilyon-bilyong pondo ang ibinulsa ng ilang politiko, mga contractor at mga opisyal ng DPWH. Ang bilyones na nakalaan para masolusyonan ang taong-taon na lang natin problema sa mga baha ay nakurakot. Ang mag-asawang Diskaya nga ang isa sa contractor na may pinakamalaking nakurakot sa nasabing project. Kaya naman siniguro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala umanong makakatakas sa batas. At maibabalik ng mga sangkot sa katiwalian ang perang ninakaw ng mga ito sa kaban ng bayan. Sa ibinahaging video statement ni PBBM noong December 18, 2025, kinumpirma niya ang pagkakaaresto ng NBI sa kontrobersyal na kontratista na si Sara Diskaya. Kaugnay sa pagkakasangkot nito sa 96.5 milyong ghost flood control anomaly sa Davao Occidental. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito ay hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran para sila ay makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Maliban na sa mag-asawang Diskaya, si dating Senator Bong Revilla ay idinawit at kinasuhan ng graft at malversation ng Ombudsman. Kaugnay sa umano'y maanumalyang 92.8 milyong ghost flood control project sa Pandibulacan, na nagugat sa mga alegasyon noong 2024 hanggang 2025. Siya ay sumuko nitong January 2026 matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, kahit mariing itinanggi ang paratang. Ngunit ano naman kaya ang ginawa ng gobyerno sa isang 106 years old at bakit sila nakatanggap ng pambabatikos? Labis nga ang inis ng mga netizen sa nalaman nilang ginawa ng gobyerno sa isang 106 years old. Sa vlog nga ni Soto TV10, isang matandang lalaki nga ang kanyang ini-interview. Hawak nga nito ang isang ID na nagpapatunay na siya ay 106 years old na. Ani Soto, isipin niyo 106 years old wala pa siyang nakuhang 100,000 na centennial dahil samobra na daw sa taon. Kompleto naman daw ng mga requirements si tatay na nagpapatunay ng kanyang edad, ngunit hindi pa din siya nabigyan. Ang sabi daw sa kanila ay overage na si tatay kaya wala daw siyang makukuha na centennial. Hindi nga lang si tatay ang may ganitong hinaing, kundi 4 sila na hindi nabigyan ng centennial mula sa gobyerno. Tanging 10,000 lang daw ang kanilang nakuha mula sa kanilang pagiging senior citizen. Pagbabahagi pa nga ni Soto, hindi lang normal na mamamayan ang mga ito kundi si Lolo daw ay nakipaglaban pa sa mga Hapon gamit ang pana, ibig sabihin bayani natin siya. Kaya sana mabigyan yung para sa kanila. Kaya naman labis nga ang inis ng mga netizens sa ginawa ng gobyerno sa mga kababayan natin ito. Isa nga itong patunay na kapag mahirap lang na mamamayan, ay pahirapan pang makakuha ng benepisyo sa gobyerno. Komento naman ng marami.